Okay, video blog check everybody. Azrael here, and just a quick vlog update on what's going on. And ayun, okay, may tagihawat ako, grabe namumula. Bago kasi akong ahit eh, sensya na. And okay, vlog update. Natapos ko na yung aking vlog about Borongan City, yung aming visit sa Borongan City, Eastern Samar with Fujifilm Philippines. So, natapos ko na siyang i-edit. I'm not sure kung i-upload ko siya isa-isa or upload ko siya lang sabay na para naka-full blast na yung video, no? Mapanood na ng lahat para makapag-move on na ako on creating new content for tech. Marami akong phones ngayon, marami akong gadgets na kailangan ko unbox at mabuti na lang nakabili na rin din ako ng brand new table. Brand new table ko, ito sa likod ko. Ayan, yung gray na yan, that's the table. So, that's a quick pic of my table. So, makakapag-unboxing na tayo, no. So, ayun, at ano pang update? Ayun, no, maraming salamat pala, no. Kung hindi nyo alam dito sa YouTube channel ko, no, may balita ako dun sa aking Facebook page kasi yung aking video ni Jose Marichan umabot ng 7 million views. Grabe. Yung kanta niyang yung Christmas song ni Jose Marichan, kasi nag-event si Metrobank sa Juan Ayala. Hindi ko alam man doon si Jose Marichan. So, on August 7, nagpapatugtog sila ng Christmas song. Actually, meron ang Christmas tree kasi yung event ni Metrobank, it's a Christmas special. It's a happy holiday deals. So, may mga offering sila kay Metrobank, plugging na rin din. Parang pag nag-car loan ka or housing loan ka, sagot na nila yung 100,000 pesos na fee. So that's a good idea, no? Na niwe-waive na ni Metrobank. Just read the details kay Metrobank kung gusto niyo mag-housing loan or car loan, yung 100,000 pesos para sagot na raw nila. Parang yung pagkakaintindi ko eh. No? So after that presentation, dumating si Jose Marichan at kinanta yung mga Christmas song hits niya. Siyempre ako, nag-record ako ng video, in-upload ko kagad sa YouTube, sa Facebook page ko, sa Azrael's Maryland Blog na Facebook page. Yung mga first 2 days, hindi naman siya gano'n nag-pick up. Pagdating ng 3rd and 4th day, oh my gulay, umabot ng 1 million. And then on its, parang ilang araw pa lang, 7, 8, 9, 10, 11. So almost mga 1 week na, no? Nasa 7 million na yung views ko sa Facebook page. Tsaka isa pang song ni Jose Marichan doon is naka 1 million views na rin din. Grabe, ang lakas ni Jose Marichan. So maraming salamat sa mga nag-follow sa aking page kasi naka-earn ako ng 6,000 new followers. Grabe, ang laki. Ang laki, hindi ka, parang nauunahan na ng parang maaabutan ng Facebook page ko yung followers ko dito sa subscriber ko sa YouTube channel, which is also my TikTok. Naka 23,000 views na, subscribers, 23,000 followers because of the Honor smartphones, yung mga drop test ko. Dito naman sa aking YouTube channel, nagpa-trending sa akin dito is the yung solar eclipse, tsaka yung Tecno phones. Yung nagpabuhat sa akin yan, dahil dumami yung mga subscribers ko. At ngayon naman, sa Facebook page, dumami siya dahil doon sa songs ni Jose Marichan. So maraming salamat sa mga nag-follow at maraming salamat din kay Jose Marichan for giving a good vibes kahit August is Christmas na. Actually, naiyak nga si Jose Marichan. Actually kami naiyak din during that song, Christmas in Our Hearts. Nung kinanta yun, naluha siya. Kaya siya nag-training kasi naluha siya, and people are very curious kung bakit naiyak si Jose Marichan. At yung napanood nila yung video, na-touch din sila. Naramdaman nila yung warmth ng song, tsaka yung good vibe. Kaya naiyak din yung mga tao, kahit yung mga viewers So, I just checked talagang from the Philippines, madaming viewers at karamihan sa ibang bansa, which is I'm sure mga OFW. So, maraming salamat sa pag-follow. Medyo na-pressure ako on what I'm going to post on my Facebook page. Kasi, naka-earn from 9,000 followers naging 15,000 followers So ang bilis ng pick up niya for 1 week, no. So nakakatuwa. I'm not sure kung aabot pa to ng 10 million, no, by September. I'm not sure, no. Baka umabot pa nga to ng 50 million pag umabot ng December So tingnan natin, this is the highest viewership ever in my content creation career. At talagang
Because it's a video, live performance ni Jose Maria. Hindi siya yung parang content creation eh. So mas marasala kung content creation, ano, magva-viral siya like yung mga ginagawa ko kay Honor, yung mga drop test. It's a content. Ito parang nag-record lang ako ng live live performance on stage at nag-trending siya. So kasi ginagawa kasi yung mga ganong style kasi sa Facebook page ko siya ina-upload. Kasi pag sa YouTube ko kasi nakaka-copyright tayo, possible baka ma-claim pa yung video, ma-mute. Like for example, yung mga Beanie songs sa YouTube, na-mute na. So hindi na ako actually lang wala akong video sa YouTube ng anything Beanie performance. So lahat na TikTok, lahat nasa Facebook page. Pero kay TikTok, binubura na rin nila yung audio eh. Pero sa Facebook, hindi pa naman siya. So sakop pa naman siya nung fair use, no? Parang hindi pa rin siya merong kumbaga kiniklaim na i-mute nila. Pero kung i-mute nila, okay lang naman din. Okay naman. Kasi napanood na rin din ng mga tao. I'm sure na-download na rin din nila. Actually, na iba nga mga videos ko ng Beanie na repost na. So, I'm not sure if my Jose Marichan videos will be re-uploaded or reposted by other Facebook page owners. No, wala pa namang nagre-report at hindi pa naman ako nagse-search pa kung may nag-copy ng video ko at in-upload. Kasi yung video, in-upload ko na on the spot eh. Hindi ako nakapaglagay ng watermark. But yung voice ko behind the camera, recording the video ni Jose Marichan, maririnig naman. So, di ko na nga i-video yung sarili ko eh. Pero some of the songs, binibideo ko yung sarili ko para at least yun na yung watermark ko, no? So, problema kasi kay Facebook kasi, hindi ko mai-report na ng maayos if ever somebody is stealing my content at nire-upload nila. Kahit i-report ko yun, hindi na nabubura eh. Medyo ngayon kasi kay Facebook parang bots na lang yung nagpapatakbo eh. Unlike dati, pag may nagnakaw ng content ko at nire-upload niya, pag nireport ko siya sa copyright form kay Facebook, within the day burado na. Ngayon hindi na eh. Hindi na eh. Medyo hindi na siya ganun ka-accurate eh. Hindi ko alam kung bakit, no. So medyo pangit na rin din yung patakbo kay Facebook ko. Yung aking microphone may lukot dito. Pangit tuloy. Ikot natin siyang ganun. So ano pa bang update? Ayun, yung Baguio trip ko dapat ngayong Friday. Dapat sa Baguio ako ngayon pero hindi siya natuloy kasi mayroong event doon na kailangan ko mag-ribbon cutting. So hindi natuloy. Hindi ako natuloy kasi walang hotel accommodation. So stay na lang ako dito for 2 days. So lahat ng mga plans ko nakakasasana doon. Pero okay lang naman. Nagpahinga ako kasi nung nakarang araw sumakit yung tiyan ko. So nagpahinga muna ako ng ilang araw. So okay naman ako. Tapos bukas I'll be attending a Quiapo food tour and food crawl organized by Mr. Sir Jing Ordonia. Check yung Facebook niya. Manila Lakad. Siya yun. Nag-organize siya ng mga tour sa Manila. Yung mga lakad tour sa Intramuros, sa Binondo, sa Manila, sa Quiapo. Minsan nagpupunta sila all the way hanggang Quezon province yata eh. Para sumasakay sila ng PNR train. Nagtutour sila using the PNR train. Pero unfortunately ngayon walang PNR train. No? Naka-rehab ngayon yung ating PNR. So ano pa ba? So yun, dapat kasi bukas a-attend ako mag-cover ako ng Skate Pilipinas event sa Santa Rosa, Laguna kasi may competition doon. Malaking competition for the nationals and regionals. Kaso di ako makakapunta kasi wala kami sasakyan. Medyo nagbago yung aming plano, kami magkakatropa. No? So we decided na lang postpone kasi next week naman nasa Tagaytay naman kami. Tagaytay Skate Park for the event ni Skate Pilipinas. I guess may mga foreign celebrities, those foreign skaters na darating. I heard si Willie Santos daw pupunta. I'm not sure for that para nakwento lang sa akin. So may mga exhibition event doon featuring yung mga pro skateboarders. And I heard si Maisel Paris, yung 9-year-old kid will be there. So abangan din natin yun. So 2 days ako sa Tagaytay next week. And after that, meron pa akong isa pang tech event. 2 days din sa Tagaytay kasi long weekend next week. And yun yung mga plano. Pero baka mabago na rin din. Hindi rin ako sure baka after the Tagaytay skateboard event, baka umuwi muna ako to drop off my things and attend another event for the tech event in Tagaytay. So abangan niyo yung mga content ko. And ayun, travel vlogging content ko is back. Medyo nangalawang ako sa pag-vlog for almost a year na rin din. No? Kasi sanay tayo sa puro reels eh. Puro TikTok recently eh.
So, hindi tayo nakapag-vlog ng maayos. So, ngayon, my comeback is yung mga series. May karoon ako ng vlog, di ba? Yung sa Oppo, Pampanga. Parang gano'n din yung style ng vlog ko. But this time, yung Borongan City with Fujifilm Philippines, natapos ko na siya. Eh, baka gumawa na lang ako ng content ito. I-upload ko rin din siya siguro mamaya para all my content are up na. Makapag-start na rin din ako ng content for my tech content. So, isa pa akong travel vlog na gagawin, yung biyahing south, nag-photo walk kami sa Santa Rosa, Laguna, tsaka sa Binyan, Laguna. So, abangan nyo rin din yon. And itong Quiapo food crawl, baka i-edit ko na kaagad. I-delay ko muna yung biyahing south kasi after nito kailangan ma-out ko na siya. It's a food trip so kailangan ma-out ko na rin din siya. I'm sure nakakagala na kay Quiapo, but this time meron tayong tour guide na mag-aasikaso, so may konting history lesson tayo doon while we are doing a food crawl. Hindi ko alam kung anong pangkakainin ko doon. Ngayon iniisip ko na ngayon kakainin, gugutom na ako so ayun, nauubo na ako. So yun naman yung mga updates, and next week will be a busy day. Napansin ko kasi ngayong month of August medyo, sabi nila ghost month daw, no? Wala gaanong mga events or tech events na produce for this month of August. Pero yung nga, si Oppo lang yung pinakang highlight natin for this month, tsaka si Fujifilm, sila lang yung naglakas loob na mag-event. But it's a different kind of crowd naman Hindi naman siya yung mga big launches. Pero I'm sure next month, September, balik na yung mga tech. Kaya kailangan, puspusan ko itong ginagawa itong mga travel vlogs ko para at least ready na. And also pala, To Go Kada Season 2 is up na. Nagkalampagan kami mga To Go Kada members, kasi nagkaroon ng sign up for the Season 2 of To Go Kada. Oh my God, na-excite ako doon kasi may trip na nakakasa. At nagsusurvey na sila kung ano yung destinations na gusto namin puntahan. So I signed up for Tagbilaran, I signed up for Boracay, and I signed up for Coron. So uunahin ko yung Coron dahil hindi pa ako nakakapunta ng Coron, hindi pa ako nakakapunta ng Tagbilaran. Yun yung hindi ko pa napupuntahan. Also Romblon, pero wala namang Romblon or Dipolog, or Zamboanga. Medyo malayo kasi medyo parang connecting cruise ship siya. If you're going to Dipolog or Zamboanga, kailangan manggaling ka muna sa Mindanao at iikot lang siya sa kabilang side ng island na yan. So hindi tayo makapunta. So sinelect ko na lang Coron, Tagbilaran, and Boracay. Gusto Boracay kasi medyo kabisado ka na ng konti, but Coron medyo magastos, Tagbilaran medyo clueless pa ako. So i-explore natin yan. And we're going to create content for To Go Travel and for To Go Kada at para sa inyong lahat. So nakaka-excite. Medyo wala pang schedule kung ano yung pinakang grand cruise event ni To Go Kada. Yung 100 creators in one ship. Which is alam ko, 200 na dapat yan. Kasi para nagpa-sign up sila last year ba? Yeah, end of the year, na kaming creators, we will nominate one creator na pwede naming isama sa trip. So yung 100 creators, the original from last year, magiging 200 times 2 siya. Pero tingnan natin, parang nagbago ata yung kanilang style. And I heard may tour sa MV Masinag. May bagong ship si To Go So parang may tour with the creator. So nagpa-sign up. Hindi ako pwede kasi next week yun at nasa Tagaytay kami. So, yun ang masakit doon pag-travel. Nagkakaroon ng conflict. But actually, maraming conflict na starting next week. So, choose one lang talaga. Parang ang natutunan ko kung choose one, hindi ko pwedeng attendan lahat kasi, yun nga, isa lang yung katawan natin So, hindi tayo pwedeng magpabalik-balik in different location. Hindi tayo si Flash. So, I guess that's it for the new update. And marami pang mangyayari. Nag-sign up ako sa isang upcoming anime convention I think in Mega Mall. Abangan niyo niya. Magagawa rin ako ng vlog content. Same thing as ginawa ko ng PGDX. So as of now, yun yung mga gagawin natin. Sayang hindi ako napunta ng Baguio kasi may event din doon na parang Collecticon or anime event or cosplay event doon sa Baguio. Sayang hindi tayo nakapunta. Pero okay lang din, pahinga na naman din tayo.
So yun, tapos na yung aking render ng video dito. So I'll be ending now my video. Medyo makalat pa yung ano ko. Actually yung toy cabinet ko. Wala na yung mga toys ni Ashton dito. Tinanggal ko na. Nilagay ko na ng mga puro gadgets. Kasi hindi na talaga kasya dito sa studio. I'm still fixing it. Medyo maluwag na. Wala na yung mga kalat. So mag-improve pa to in the future. Alright, so I'll be ending now my video. Ganitong setup. Mas maganda yung microphone ko. At I heard, kami ni Earl Maghirang, maggagawa kami ng podcast next week sa Tagaytay. This is very exciting. Sabi ko, mag-roommate na naman tayo. So, ang mga gawin natin, mag-podcast tayo para masaya. At meron kaming agenda na look forward pagdating ng gabi sa Tagaytay. Alright, so I'll end now my video here. So thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like and comment, and I'll see you guys at the next video vlog adventure. I-edit ko pa itong video ko. Okay lang, upload ko na lang as is na lang. Ganun naman din. Wala naman akong eco-color grade dito eh. Alright, bye-bye and see you sa next video. Tama-tama tapos na yung render ko. Or I'll end this video. Tapos na to. Good night.